Welcome to Kalusugan Tips Channel. Ang topic natin for today, 8 dahilan ng high blood na hindi mo alam at ano ang dapat gawin. Disclaimer, hindi po namin mapapalitan ang payo ng inyong mga doktor. Mas mainam kung kayo po ay may karamdaman o nararamdaman ay kumonsulta na mismo sa inyong doktor. Pero bago ang lahat, for topic request and shoutout request, maaari kayo mag-like, subscribe, and comment. Tara, sa ating tip number 1, sobrang sodium o asin sa diet. Maraming processed food, canned goods at instant noodles ang may mataas na sodium kahit hindi mo ramdam agad. Ang sobrang sodium ay nag-iimbak ng tubig sa katawan. Ibig sabihin yan, water retention, kaya mas tumataas ang pressure sa mga ugat. So ano ang dapat gawin? Bawasan ang asin. Piliin ang fresh foods at gumamit ng herbs at spices para may lasa pa rin. Ibig sabihin, hanggat kayang iwasan ang mga dilata, instant noodles at kung ano-ano pang napakataas ng sodium, maganda kung tigil-tigilan na yan. Actually, pwede nyo naman malaman kung mataas sa sodium ang pagkain. Pwede nyo pong tignan sa kanyang nutritional label or sa nutrition facts. So, importante na makita nyo doon kung gaano nga ba kataas kasi para maintindihan nyo kung gaano nga ba kaalat o gaano kataas ang asin sa inyong kinakain. Sa ating tip number 2, stress at kakulangan sa pahinga. Nako, kapag laging stress, tumataas ang stress hormone na tinatawag na cortisol. At syempre, adrenaline na nagpapabilis ng tibok ng puso at blood pressure. Nako, syempre, kung pwede mo lang din naman kagad maiwasan, bakit hindi? So, pwede kasing hindi mo ramdam na gano'n na pala yung nangyayari sa'yo. Pero long-term exposure sa stress ay nag-aambag sa hypertension. Ang hypertension naman ay yan ang ilan sa mga causes ng sakit sa puso. So, ano ang dapat gawin? Subukan ang deep breathing o malalim na paghinga. Inhale. Exhale. Ayan. Meditation, pwede rin po yan. Yoga o simpleng paglalakad sa labas para kumalma ang iyong katawan. Okay, sa ating tip number 3, kakulangan sa tulog. Nako, puyat dito, puyat doon. Puyat sports. Naku, wag po nating ugaliin at gawing katuwaan ang pagpupuyat, no? Kapag kulang sa tulog, mas nagiging prone ang katawan natin sa pagtaas or sa imbalance ng ating blood sugar. At syempre, damay na rin dyan ang hormone dysregulation na nagdudulot po yan ng high blood pressure. Diba? So, imaginein mo, yung akala natin na harmless na pagpupuyat, yung akala natin na nag-i-enjoy tayo from time to time na pagpupuyat, nako, nakakasama pala talaga ito. At syempre, ang palagiang pagpuyat o irregular sleep schedule ay mas nakakapagpalala pa. Okay? Mas high risk to, ika nga. Ano ang dapat gawin? Okay? So, targetin ang 7 to 9 hours na tulog bawat gabi at panatilihing consistent ang sleep schedule. Naku, naiintindihan ko, marami dito na nakikinig sa atin. Pwedeng sila ay mga magulang na, no? Sila ay may mga chikiting, may mga anak na inaalagaan, inaasikaso, at syempre pinagsasabay doon o sinasabay doon ang kanilang hanap buhay. Okay, naku. As much as possible, syempre maganda kung i-priority natin din ang ating tulog dahil pag tayo ay laging kulang sa tulog, ibig sabihin, hindi magiging okay ang ating pangangatawan o ang ating health. At ibig sabihin nun, magkukos pa ito ng mas malalang mga bagay. Kaya dapat ugaliing makatulog or matulog ng 7 to 9 hours. Okay? At syempre, as much as possible, panatilihin po na tuloy-tuloy ito. Baka naman mamaya, okay, nakompleto ko siya ng Monday, Tuesday, hindi. Wednesday, matutulog ako ng sobra-sobra. Tapos Wednesday, wala kang tulog. Hindi po yan installment basis, no? So, kailangan talagang ang sleep schedule ay, as much as possible,
tuloy-tuloy at consistent. Hindi po yan pwedeng i-offset na kunwari, Monday, tulog ako ng 12 hours. Pagdating ng Tuesday, hindi ako masyado matutulog kasi sobra naman yung tulog ko kahapon. Hindi po ganun. Kailangan po ng katawan natin ng karampatan na pahinga. Okay? Sa ating tip number 4, labis na timbang o obesity. Ang sobrang timbang, lalo na sa tiyan, okay, ay nagpapabigat sa puso at nagdudulot ng higher vascular resistance. Mas maraming fat tissue, mas maraming hormone at chemical imbalance na nakakaapekto sa pressure. So ano ang dapat na gawin? Pwede tayong mag-ehersisyo regularly at kumain ng balanced diet para gradual na mabawasan ng timbang. Uulitin po natin ha. Ehersisyo, exercise, regular, at kumain ng balanced diet para gradual. Ano po ang sample ng balanced diet? Okay, hindi po ito ibig sabihin na kailangan healthy ako ng Monday, Wednesday, Thursday, pero crispy pata ako ng Tuesday, Friday, Saturday. Hindi po ganun. Okay? So, pwede naman pong kumain ng mga pagkain na gusto po ninyo. Yun nga lang, kailangan ito ay balanse. Kailangan ito ay in moderate consumption lamang. Kasi baka mamaya, sige, gulay ako Monday to Wednesday. Tapos Thursday to Friday mo, puro ka chicharon, puro ka lechon. Baka Sabado pa lang, nako, tumirik ka na. So, syempre, iniiwasan natin ang kahit anong klaseng mga bagay na pwedeng makapagbigay sa atin ng peligro, lalo na pagdating sa ating kalusugan. Kaya importante na kumain ng balanse at syempre, mag-exercise. Kasi hindi naman yan mababawasan agad yung timbang mo. Tandaan mo, lalo na yung mga taba sa ating tiyan, yung mga fats na na-accumulate natin, inabot yan ng linggo, buwan, minsan taon, bago maipon. So, hindi naman yan basta-basta mawawala lang ng 1 or 2 araw. Kailangan consistent. Okay. Pero dahil may mga ganitong pagkakataon, pag dumating ka sa punto na kailangan mo ng pera pampagamot, mag-apply na sa Finbro. Mabilis lang mag-apply at mabilis rin ma-approve. Mababa pa ang interest rates. Kaya click the link in our description box para mag-apply. Ano pang iniintay? Mag-Finbro na. Sa ating number 5, tuloy po tayo. Sa ating number 5, kakulangan sa physical activity. Nabanggit po kanina na kailangan ng ehersisyo. Ang sedentary lifestyle ay nagpapabagal ng puso at metabolism. Okay? Kaya mas mataas ang risk ng hypertension kahit normal ang diet. So, ibig sabihin po pala kahit tayo ay kumakain ng tama, kung lagi naman pala tayo nakaupo lang, lagi tayong sedentary or parang hindi tayo masyado naggagalaw, hindi tayo masyado tumatayo-tayo, naku, mataas pa rin ang risk ng hypertension. So, kailangan physically active ka pa rin. Kahit regular na galaw sa bahay o simpleng walking lang ay malaking tulong na. Ano ang dapat gawin para maiwasan natin yung mga ganyan? Subukan ang 30 minutes na moderate activity 5 beses sa isang linggo. Kahit lakad-lakad lang, brisk walking. So, dapat medyo mabilis yung lakad mo ng kaunti. So, yan yung mga bagay na pwede nating gawin na hindi naman siguro makakabawas ng sobrang laki sa oras mo sa buong araw mo dahil 30 minutes lang naman. Pero malaki ang maitutulong nito kung araw-araw mo siyang gagawin. Okay, sa ating number 6, labis na pag-inom ng alak. Naku, alcohol in moderation lang ang pwede, pero ang labis na pag-inom ay direktang nagpapataas ng blood pressure. Kahit paminsan-minsan lang, pwede itong mag-trigger ng spikes sa pressure. Anong dapat gawin? Limitahan ang alak sa recommended guidelines. Okay? Lilimitahan talaga yan kasi kung as much as possible, iwasan. Kasi yan ang ilan sa mga kadalasang ginagawa ng karamihan bilang tradisyon, bilang nakasanayan. Yun nga lang, nagbibigay pala ito ng hindi maganda at hindi masayang epekto. Ibig sabihin, meron to mga side effects na hindi maganda ang ating labis na pag-inom. Alam nyo,
In moderation, okay lang naman. Pero syempre kung ikaw ay may mga nararamdam-ramdaman na, naku, tigil-tigilan na. Pero hindi ibig sabihin na, naku, wala pa naman ako nararamdaman. Okay lang na mag-inom, okay lang na, ika nga, magwalwal. Naku, mga kaibigan, sa simula lang masaya. Pero pagdating sa huli, kung ito naman ang magiging dahilan ng iyong sakit, ito ang dahilan ng iyong pagkakaroon ng mas mga malalang karamdaman, parang hindi naman siguro tama na abusuhin natin ang ating katawan. So sa ating tip number 7, paninigarilyo. Alam naman natin na walang naidudulot na magandang bagay ang paninigarilyo. Ang nicotine at iba pang chemicals sa sigarilyo ay nagpapalit, nagpapaliit ng blood vessels at nagpapataas ng heart rate. So habang tumatagal, nagiging permanente na yung damage at mas malaki na or mas mataas na ang risk ng hypertension at heart disease. So ano nga ba ang mga pwedeng gawin at dapat gawin? Una, tumigil sa paninigarilyo. Yun talaga, kasi yun lang ang makakabuti. Yun lang ang pinaka pwede mong gawin. Makakabuti siya hindi lang sa blood pressure mo, kundi sa overall health. Nakakatulong itong bumalik ang iyong balat sa pagiging healthy niya. Makakatulong din ito sa iyong baga or sa lungs. In short, pag tinigil mo, makakabuti. Sa ating tip number 8, hidden medical conditions. So ano-ano naman itong mga hidden medical conditions? Ito ay posibleng may mga kondisyon tulad ng kidney disease, hormonal disorders tulad ng thyroid o adrenal problems, o kaya naman sleep apnea na pwedeng magdulot ng high blood pressure nang hindi mo alam. Kung hindi controlled, pwedeng itong magdulot ng komplikasyon sa puso at sa bato. So ano ang dapat nating gawin? Regular na check-up at blood pressure monitoring. Kung may mga unusual readings, kumonsulta sa doktor syempre para ma-assess ang iyong underlying cause. Ito ang ilan sa mga madalas na hindi natin nagagawa kahit naman pansin na natin na hindi na okay yung sitwasyon ng ating pangangatawan. Importante na kumonsulta po tayo sa ating mga doktor at magpa-check up kasi para saan pa yung lahat ng pinagpapagura natin kung mauuwi lang din naman tayo sa puro sakit lang. At syempre masaklap naman kung ikaw ay nasa kalagayan na gusto mong i-enjoy ng tuluyan ng iyong buhay. Pero dahil sa hindi ka nagpa-check up, hindi mo na-assess, hindi mo napatingin, biglaan na lang na may mga hindi magandang nagaganap or biglaan na lang umaabot sa hindi magandang sitwasyon ng katawan. So, importante na tayo po ay magpatuloy na kumonsulta sa ating mga doktor at magpa-check up. Maraming salamat muli sa inyong patuloy na pagsuporta sa panonood at syempre sa inyong pag-like, comment, and share ng aming mga videos. Muli, andito kami para magbigay ng impormasyon at mag-share ng mga bagay na maaaring makatulong sa inyo. Kaya kita-kita ulit tayo sa ating mga future videos. Pero syempre, kung mahilig mag-travel, mag-Klook na. Klook Pass up to 45% off. Boracay, one pass for multiple attractions. Kaya ano pang hinihintay mo, mag-Klook Pass na.